mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magkwento at hindi ko inasahan. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash the troops deployed! Ang pagkakalahad nito ayon sa pagkakakwento mismo ni Lola Melissa. Binago ko rin ang iba sa mga pangalan na sa gayon ay walang madamay o You become what you believe in. dahil sa kwentong ito. Isang kwentong kailanman hindi ko inasahan na maaaring mula sa isang mabuting tao. Have you ever seen the dawn of Swan Lake? It is beautiful. Initiate retreat! Ano mo, Melissa? Nasa na yung pinahihiwa kong mga regalo? May nagpas ng tanghali. Don't tell anybody that I can't swim. Pagkatapos ko lang naman kung maglinis kinadunwan nito, makapagmadali naman. Request backup! Initiate retreat! Sayang naman ang mga ito. Request backup! Ako na ang mga ito nang tumagal ang buhay. Hirap ng buhay. Initiate retreat! First blood! Double kill! Lancelot, Saan mo ba galing yan? I feel cold. Ano, ibinenta ko nga ang karamihan sa mga karne niyan sa bayan. Tira na lamang yan. Kaya huwag ka na magreklamo. Ay, nako. Initiate retreat! Nakapagtataka lang kasi, Tay. Puro kami talaga sumarating. Maganda siguro kung may lamang loob din. Para makapagbibuto ng ano magkakaroon. Tapos sa laman ng camping at baboy raw eh. Para yun sa pamilya nila, sir. Yun lang ang gusto nila. Request backup! Aswang ba sila? Bakit puro? Tumigil ka na, Melissa. Huwag mo na yung pinagagawa mo. Initiate retreat! Lumaki siya sa isang malaking bahay. An enemy has been slain! Yes. Subalit hindi may-ari ng pamilya nila ang bahay na yun. Bahay doon ang kanyang mga magulang na nagsimulang magsilbi doon noon pang kabataan ng mga ito. Doon nagkakilala ang kanyang mga magulang at doon na rin sila All makes you feel isinilang. so alive! Mabait naman ang pamilya de Vera. Sa katunayan ay pinagkalooban pa sila ng mga ito ng sariling bahay sa tabi ng malaking bahay. Sometimes, I really miss the apple pies in the castle. Tigilan mo na nga ako, Samuel. Ang aga-aga nang gugulo ka dito sa amin. Kapag natsyempuhan ka ni tatay dito, makikita mo kung ano aabutin mo. Eh kasi naman Mel, gusto ko lang namang ayain ka sa linggo. Fiesta sa kabilang bayan nun. Maybe I'll find May Lancelot's sayawan, tapos sabi allies. nila may darating daw na taliyahan. Kaya sige na, pumayag ka na. Susunduin naman kita eh, at ihahatid dito pabalik. Hay nako, ang daming gawain dito. Nakita mo naman pag uwalis pa lang ng tuyong kahon dito sa labas ng bahay, hindi na ako matapos. Paglilinis pa ako sa loob ng bahay. Ayaw ni Juanito na may alikabok ang mga muebles doon. Wala akong oras. Mahirap pang intindihin yon. Ayaw mo lang yata talaga sa akin eh. Hindi naman sa ganon. Hindi lang talaga pwede. At isa pa, ano bang iniisip mo? Ang babata pa natin, no? Basta pupuntahan kita dito sa linggo. Kung hindi ka pwede, tutulungan na lang kita sa mga gawain dito. O siya, sige na. Papasok muna ako. Ang hali na eh. Sige, bahala ka. Saya siguro kung pumapasok rin ako sa eskwela. Kakainis. May hindi nakatungtong ng eskwelahan ng dalagang Melissa. Sa bahay ng amo nila siya madalas na maglagi at lumaki. Naglilinis siya doon ng mga muebles, naglalaba at nagdidilig ng mga halaman. Bihira rin siyang makalabas dahil palagi siyang kailangan ng kanyang mga magulang sa bahay na yon. Masaya naman si Melissa dahil may maayos silang bahay na tinutuluyan. Yun nga lang ay pakiramdam niya na sasakal siya. Lagi kasing limitado lang doon ang mga maaari niyang gawin. Maaari siyang maglabas-masok sa malaking bahay anumang oras niya gustuhin. Subalit, pahimpit na utos sa kanya na kahit anong mangyari, huwag na huwag papasok sa kwarto ng mga amo nila. Kahit pa sa kwarto ni Jessa.
Ang dalagang anak ng kanilang amo na ni minsan, kahit noon pa man, ay hindi niya nakausap. Isang hapon habang nagpupunas ng mga banga sa ikalawang palapag ay nakarinig siya ng pag-ungol ng isang hayop. Walang alagang hayop ang mga amo nila, kaya napakunot ang noo niya sa narinig. Sinundan niya ang kakaibang tunog hanggang sa dinala siya noon sa tapat ng kwarto ni Jessa. Dahan-dahan niyang ilinggit sa pinto ang kanyang kanang tenga at nasiguro niyang doon nga nang gagaling ang tunog. Bigla siyang kinutuban ng masama. Kakatukin na sana niya ang pinto nang biglang may narinig siyang malakas na kalabog mula sa loob ng kwarto. Napasigaw siya sa gulat ngunit mabilis rin niyang tinakpan ang kanyang bibig. Anong ginagawa mo sa tapat ng kwarto ni Jessa Melissa? Narito ka lang para maglinis ng mga muebles, hindi ba? Alam mo naman kung ano ang bawal, hindi ba? Opo. Alam ko po. Pero may narinig ako umuungol na hayop mula sa loob. Parang nasasaktan ng galit na hayop. Ewan ko po. Hindi ko mawari eh. Pero naisip ko, baka kailangan ni Jessa ng tulong. Hindi kailangan ni Jessa ang tulong. Ikaw ang mangangailangan ng tulong kung sakaling makahuli ka dyan ni Don Juanito. Sinabi ko naman sa iyo ang mga kahalagahan ng pagsunod dito, hindi ba? Opo, Tay. Pasensya na po. Pero Leche ka talaga. Napakatigas ng ulo mo. Pagalit na hinablot ng ama ang kanyang pulsuhan at hinila siya nito palabas. Pababa naman na sana sila nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Jessa at lumabas mula rito ang dalaga. Subalit nanlaki ang mga mata ni Lisa nang makita ito. Basang-basa ito ng pawis. Gulo-gulo ang mahabang buhok at puno ng dugo ang mga kamay at bibig. Walang sabi-sabing tumakbo ito pababa. Sinundan pa niya ito ng tingin bago siya muling hilahin ng ama. Maybe I'll find Tay, Lancelot at the next nakita mo naman. Duguan si Jessa. Kailangan niya ng tulong. Ano ba nangyayari sa kanya? Pakiusap, Melissa. Mega kill! Huwag mo na siyang pakirama. Walang mali sa kanya. May pinagdadaanan lang siya. Killing spree! Maliwanag ba? Attack! May pinagdadaanan? Kung ganoon, lalo niya kailangan ng kausap. Tignan mo naman, Tay. Para dugo siya. Baka sinasaktan niya ang sarili niya. Sige na, ako na bahala. Ako na ang kakausap sa kanya. Attack! Bumalik ka na sa bahay. Pero tandaan mo, You destroyed wala kang the nakita turret. rito ha. Naintindihan mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala kang pagsasabihan na kahit sino sa nakita mo. Kung hindi, Our turret has been pare-pareho destroyed. tayo mapapahamak. Tay naman. Lagi na lang. Wala nang pero at bakit. Umalis ka na! Umuwi ka na! At baka nasa bahay na rin ang mga kapatid mo. Sige na! Wala nang nagawa si Melissa nang ipagkaruwa na siya ng ama. Tinanaw pa niya si Jessa ngunit tanging ang pagduwal na lamang nito sa banyo ang narinig niya. Gusto pa rin niya itong puntahan, subalit ayaw na niya ng diskusyon laban sa kanyang ama. Nang makauwi ay kaagad na inutusan ni Melissa ang kanyang mga kapatid na maglinis na ng hapagkainan. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid at lahat sila ay mga babae. Malapit nang lumubog ang araw noon. Ilang sandali na lang ay uuwi na rin ang kanyang ama para sa hapunan. Naghuhugas na siya ng bigas nang biglang dumating ang kanyang ina at dala ang napakaraming karne ng manok. Inutusan siya nitong linisin at adobohin ang mga Have you yon. ever seen the dawn of Hindi naman na siya nagtanong kung saan yun galing. Sigurado kasi siyang galing iyon sa mga amo nila. Isang beses, isang linggo, ay nagbibigay ang mga ito sa kanila ng mga karne. Kadalasan manok, ngunit kung minsan ay may kambing at baboy ramo. Pero ang ipinagtataka lamang niya ay tila na paaga ang dating nito. Madalas kasi dumadating ang mga karne umaga matapos umalis ng kanyang mga magulang sa gabi. Isang beses kasi sa isang linggo ay umaalis ang mga magulang niya bago maghating gabi. Nagluluto di umano ang mga ito para sa kanyang mga amo. You destroyed a turret. Di ba dapat bukas pa ito, Nay? Ay, nako, Melissa. Huwag ka nang magtanong at iluto mo na lang yan.
Imbis na magpasalamat ka na lang sa grasya, ang dami mo pang tanong. Masama ho ba? Parehas sa parehas kayo ni tatay na nagagalit tuwing nagtatanong ako. Parang ang laking kasalanan palagi ng pagtatanong kung saan galing ang mga karne. Aba! At talagang sumasagot ka nga ngayon? Ganyan ba ang natutunan mo kay Samuel, ha? Nalamay pa kayo, Nay. Wala ko siyang kinalaman dito. Double kill. Kayo itong hindi sumasagot ng maayos tapos mandadamay kayo. Gusto niyo na ako Our manatiling turret has magmam. been destroyed. Anong sabi mo? Wala ho. Ang sabi ko ay aasikasuhin ko na ito para makakain na tayo. Ikaw, ha? Ayusin mo ang mga pagsagot mo. Wala kang karapatang questionin ng mga bagay-bagay rito dahil pakain ka lang namin. Bakit tamaan ka pa sa akin? Opo. Pasensya na. Habang kumakain, mahigpit na ibinilin ng mga ito sa kanilang magkakapatid na huwag nang lalabas tuwing gabi. May bali-balita kasi sa baryo at sa mga karating baryo na mayroong aswang na gumagala tuwing gabi. Noong nakaraang linggo kasi ay may nakitang bangkay ng isang lalaki sa batis malapit sa lugar nila. Butas ang dibdib, walang puso at nawawala ang mga lamang loob. Kaagad na ipinagbigay alam iyon sa mga otoridad subalit walang maiturong suspect ang mga ito. Hindi kumibo si Melissa hanggang sa matapos silang kumain. Wala rin siyang pakialam sa narinig na kwento. Ang nasa isip lang niya ng mga oras na yun ay ang sama ng loob na mayroon sa mga magulang. Matapos asikasuhin ang bunsong kapatid ay kaagad na niyang pinatuloy ang mga ito. Slain an enemy. Malalim na sana ang tulong niya nang maramdamang papaalis ang kanyang mga magulang. Sumilip siya mula sa kabilang kwarto at nakita niya ang mga ito na lumabas ng bahay. Bata pa lamang si Melissa ay napapansin na niya ang gawain ito ng mga magulang. It is beautiful. Ilang beses na niyang tinanong ang mga ito tungkol doon, subalit nagagalit lamang ang mga ito tuwing ginagawa niya iyon. Palaging sinasabi ng mga ito na pinagluluto sila ng kanilang amo na si Juanito. Maybe Pero I'll sa find bawat Lancelot gabi in the next na umaalis ang mga magulang nila ay mas lalong lumalala ang kagustuhan niyang malaman ang dahilan nito. Alam niya at malakas ang kutob niya na may kakaibang ginagawa ang mga magulang niya. Kaya naman noong gabing yun ay binalak niyang sundan ang mga ito. Subalit eksakto namang nanaginip ang kanyang kapatid na bunso at nagsimulang umiyak. At nang mapatahan niya ang kapatid ay hindi na niya natanaw ang mga magulang. Ngunit hindi siya tumigil. Nanatili siyang gising hanggang sa may narinig siyang kaluskos sa labas. Sinilip niya ang pinanggalingan ng kaluskos at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ama at ina na pabalik na. May tulap-tulap ng taritong ng mga ito at puno iyon ng mga bagay na nakasako. Dahan-dahan siyang lumabas at palihim na sinundan ng mga magulang sa likuran ng malaking bahay kung saan mayroong kusina.